Iba ng pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manglalakbay, kayo'y magalak. Jesus muling darating. Siya'y darating, siya'y darating. Jesus muling darating. Kami po ay muling bumabati sa inyo ng maligayang panonood sa programang Ang Biblia, Daan ng Buhay. Muli po ay umaasa at sumasampalataya po kami na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, makakasama po natin ang kapatid na Fernando Camacho Jr. Bati po kayo, kapatid na Bernan, sa ating mga viewers. Isang magandang araw po ang sumainyong lahat. Laki po ng mga pagpapalang pangkabuhayan at pangkalakasan ay sumainyo nawang lahat hanggang sa inyong spiritual na kalagayan. Biyaya po ng langit ang patuloy sumainyo, kapatid natin. Ayun. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, maari po kayong magtanong o mag-text sa mga bilang ng cellphone number na aming ipinapakita na naka-plus sa inyong TV screen. Maari po kayong magtanong at kinagagalak po namin ang magiging reaksyon ninyo sa programang ito. At nawa ang inyong pagsusuri ay samahan tayong lahat ng ating Panginoon. At nagpapasalamat kami na ang patuloy ninyong mga tanong ay sisikapin po naming sagutin sa inyong ipinapadalang mga katanungan. Agad-agad may mga kasagutan. Apo. Sige po. Okay, at pwede nyo akong kontakin sa kung kayo ay mga smart user ay sa 0908-291-8800 at kung kayo naman po ay nakasan ay nasa 0932-237-5053. Pwede nyo rin kaming itap sa aming pong mga email address, sa mga Facebook, Fernando Jr. at yahoo.com. Ayan. Ang inyo ng lingkod naman po, maaari kayong bumisita sa aldrinruetas@yahoo.com. At ang cellphone number po, kung kayo talk and text at smart, maaari po kayong mag-text sa 0946-6209-633. At kung kayo naman po ay Globe, maaari po kayong mag-text sa 0926-306-6587. Okay, kapatid na din, ang ating papaksain ngayon ay may kinalaman sa pagbibigay ng ikasampung bahagi. Ayun. Pero bago tayo dumako, kapatid na Fernan, hingin natin ang paggabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos sa ating pananalangin. Tama Sige po. po. Tayo ho ay pansamantala manalangin. Dakila po at mapagpala naming Diyos, ngayon pong pagkakataong ito, samantalang kami ay papaksa sa isang maselang usapin, ang inyo pong patnubay, ang siya naming maranasan at katalinuhan ay pagkaloob sa aming kalagitnaan. Yes. Mula sa inyong malit na lingkod hanggang sa mga taga-subaybay. Yes. Pagpalain po ang lahat ng makakatunghay na ito at ipagkalob sa kanila ang ibayong karunungan na kayo po ang naitataas. Yes. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po, ang ating tatalakayin ay may kinalaman sa pag-iikapo, kapatid na Fernan. Apo. Kung bakit natin kailangan talakayin ang pag-iikapo sapagkat marami ho ang nagtatanong. Halimbawa na lang dito sa grupo na SDA versus RCC. Tapos DAS INC, slash ADD, etc. etc. Ito po ay isang forum na isa sa ating mga pinangasiwaan. Isa po ako sa mga admin dyan. At ganito ang taguri. Kailangan ba talagang magbigay ng ikapu? Ayun, tapos sa maliit na bahagi, alamin ang sagot ni Brother Eli Soriano ayon sa Biblia. At alam naman natin kapag si Kaeli ang ating natatanong, kapatid na din, ang laging sagot niyan ay wala ng pag-iikapo. Ayun. Ang pag-iikapo ay hindi na batas sa panahong Kristiyano. Sa lumang tipan lang. Kundi yan ay sa lumang tipan lamang. Sa mga Hudyo ata. Opo. Yan.
At ito ay hindi na sa Mariseta, hindi na ito existido sa atin pong panahon. Kaya isa sa mga tatalakayin po natin, meron tayong 3 bahagdan ng pagtatalakay. Ang una ay totoo bang ang pag-ikapo ay para lamang sa mga Levita? Okay? Ang ikalawang bahagi ay totoo ba na ang pag-ikapo ay pinalitan na sa bagong tipan? Ayan. At gaano katotoo na inalis na ang pag-ikapo na ang tangi na ngayon ay yung ipinasya ng kanyang puso, ang utos sa bagong tipan. So itong 3 bahagdan nito ang siyang ating tatalakayin po ngayong araw. May binabanggit sa atin sa aklat ng Malakias Kapitulo 3, talatay 8 at 9. Sige po, kapatid Adin. Ito po ang sabi, nananakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Okay. Sa 10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayun, dito maliwanag nating nakikita na pwede palang manakawan ng tao ang Diyos. Oo. At Sa paraang sa mananakawan natin siya, kapatid na Aldrin, sa paraang hindi pagbibigay ng ikapo ikapo. at ng mga handog. Pero ang focus natin pansamantala ngayon ay hindi na muna doon sa mga handog. Kasi sa mga handog ay halos wala namang controversial. Wala namang pag-uusap na patungkol dito, kundi dito lamang sa pagbibigay ng 10 bahagi. Ayun. Alam mo, kapatid na Aldrin, kapag ikaw ay nahirati sa turo na huwag kang magbibigay ng ikapo, ang nalalabag po ninyo diyan ay isa sa mga batas na nasa 10 utos. Yung huwag kang magnanakaw. Ayun. Oh, pag kayo ay nasa mangaral ng turo ay huwag na kayong magbibigay ng ikapo, mga kaibigan, huwag ho ninyo ikakasama ng loob. Pero yan po ay tinuturuan kayo na magnakaw sa Diyos. At inaakusahan talaga ng Biblia. Opo. At sabi talaga ng Biblia, pag hindi kayo magbibigay ng ikapo, ay ninanakawan natin ang Diyos. Ayun. Hindi pa nanakot yan, Opo. kapatid na Fernan. Diyos ang nagsalita nun. Tama po. Opo, sa pamagitan ng banal na kasulatan. Ayun. Sabi ng awit 95:3, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Sa makatwid, kapatid na Aldrin, lahat ng pag-aari dito sa daigdig, lahat yan pag-aari ng Diyos. Lahat yan sa Kanya. Maging yung ating mga tinatangkilik, yan ay sa Kanya rin. Yun hong 10 bahagi, yan ho ay ipinagkatiwala lamang sa atin na kinakailangan nating ingatan at sa takdang panahon na ito ibabalik, dapat nating ibalik. Pagkaloob sa Kanya. Opo. Sa isa pang talata, sa pagpapatuloy, sapagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang nag-alipana na naglipana sa maraming kabundukan, kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas. At ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. So, sa makatwid, kapatid na Aldin at mga kaibigan namin sa Impapawid, walang bagay dito sa mundo na hindi pag-aari ng ating Panginoon. Tama po. Lahat ng kanyang nilalang ay kanyang pag-aari. Ano po? Yan. Lahat ng buhay na kanyang nilalang ay kanyang pag-aari. Isa pa doon sa aklat ng Hagay, Kapitulo 2, talatang 8, maging ang pila kanya ay akin din. Pati yung ginto, sabi ng Panginoon, ay sa ating Panginoon din. Ayun, kaya lahat po ng mga bagay na naririto sa ating sanlibutan na kanyang nilikha
ay pawang sa Diyos pong lahat iyan. Mhm. Kaya, wag yung mga ipinagkatiwala sa atin, wag nating nasain na ito ay ating Ayun, nakawin, ariin. ariin, at ito ay mananakaw. Gusto kong puntahan natin pansamantala, yung bang talagang, ikasampung bahagi ay para lamang ba sa mga Levita at hindi na ito para sa ating mga Kristiyano? Una, nais kong puntahan yung, o basahin natin kapatid na adin na aklat ng Genesis muna tayo. Mhm. Chapter 14. Sapagkat may binabanggit si kapatid na Eli na ang pag-iikapuan niya ay para lamang sa mga Levita. Ganito ang ating mababasa. 14 verse 18. Ito po ang sabi, at si Melkisedek na hari sa Salem Mm. ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. Mm. At binasbasan niya siya na sinasabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. Makikita mo dito, kapatid na Aldrin, buhat sa mga talatang ito, Mhm. sa panahon ni Melkisedek, mayroon nang o umiiral na yung proseso ng pagbibigay 10 bahagi. ng 10 bahagi. Mhm. Wala pa ang mga Levites ito. Oho. Hindi pa umiiral ang mga Levita ng panahong ito. Pero makikita ko ninyo, umiiral na ang pagbibigay ng 10 bahagi. Ayun. Mhm. Ngayon, ang point na gusto kong makita dito, kaibigang Aldrin at mga kaibigan sa Himpapawid, mali ang sabihing ang pag-iikapo ay para lamang sa mga Levita. Sapagkat tinututulan yan ng banal na kasulatan. Sangayon sa ating nabasa, bago pa ho nagkaroon ng mga Levita, ay merong unang umiiral na pag-iikapo. Sa mga tuwid, hindi lamang para sa mga Levita ang pag-iikapo. Bago pa magkaroon ng Levita, ay mayroon ng mga pag-iikapo. Ayun. Doon sa Kapitulo 28 ng Heneses, talata ay 22. Samantalang ganito ang ating mababasa. Mhm. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang. Ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Yun. Dito makikita ho ninyo na yung 10 bahagi, wala pa ang mga Levita, sadyang umiiral na. Ayun. Kaya hindi katwiran ng pagbibigay ng 10 ayon sa Biblia ay para lamang sa mga Levita. Kaya hindi ka Levita, ang pag-aaral ang pagbibigay ng 10 ay tungkulin at ito'y umiiral na. Kasi ngayon, ang lusot nila dyan, yan ba utos sa panahon nila? Kung hindi utos ito, kapatid na Aldrin, bakit ito umiiral? Ayun. At saan nila kinuha yung konsepto ng 10 bahagi? Hindi ba? Ayun. Kung lalawakan mo lamang ang inyo pong mga kaisipan, mga kababayan ko, hindi lalabas yung term na 10 bahagi kung wala itong pinagmulan. Pinagkuhaan. Kung walang pinagkunan. Kung walang utos na ibigay ito. Ayun. Sa panahon ng mga Levita, mga kapatid, nag-extend lamang ito. Ayun. Ito ay, ano ba nag-extend? Nagpatuloy lamang ito sa panahon ng mga Levita. Ngayon, kapatid na Aldin, totoo bang pinalitan na ang utos na ito sa bagong tipan? Ayun. Pakibasa kapatid ang Kapitulo 7 ng Hebreo. Sa talata ay 11. Ito po ang sabi. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Tuloy. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Ayun. Ito po yung talata na ginagamit ni kapatid na Eliseo Soriano. Pang-atake sa mga nag-iikapo. Yes. Para
pamalian, Ayun. pasinungalingan, Mhm. na sabihing wala na ang pag-iikapo. Mhm. At ito ang kanilang ginagamit na Palasak. pamantayan o palasak para lituhin ang isip ng mga taong gustong magbalik ng kanilang ikapo sa ating Panginoon. Mhm. Pero gusto ko hong makita ho ninyo yung mga K-text, yung mga K-word na nasa talatang ito. Ayan, yung mga underline nila. Opo, Mhm. ano yung papalitan? No, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan anyang palitan naman ang kautusan. Kaya ng palitan ang pagkasaserdote ay kasamang pinalitan yung pag-iikapo. Yun ang mga banat nila dito, kapatid na Aldrin. Pero kung titignan ninyo ang konteksto ng talatang ito, hindi po kasama sa pinag-uusapan dito ang pag-aalis ng ikapo. Ayun. Kundi ang pinag-uusapan dito nang baguhin ang kautusan tungkol sa pagkasaserdote. Mhm. Ano ba yung kautusan tungkol sa pagkasaserdote? Kung babalikan ho kasi natin ang kasaysayan ng Biblia, sabi sa kautusan ng pagkasaserdote, walang magiging saserdote na hindi Levita. Mhm. Yon, lahat ng magiging saserdote at Kailangan maglilingkod Levita. dapat Levita. Ayun. Nung naparitong ating Panginoon, na bago yung kautusan. Kaya kinakailangang palitan yung kautusan. Pansinin ho ninyo, babasa tayo ng ilang mga talata, buhat sa Kapitulo 18 ng Aklat ng Bilang, ito'y pagbabalik tanaw. Ganito ang sabi sa atin, buhat sa magandang balita, Biblia. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapo ng Israel, at ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod. Mula ngayon, ang mga karaniwang Israelita ay wag nang lalapit sa toldang tipanan. Kapag lumapit sila, ibibilang na kasalanan iyon, kaya mamamatay sila. Ang mga Levita lamang ang ganap na ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod na kailangan sa toldang tipanan. Pagkat pananagutan nila ito, ito ay tuntuning susundin habang panahon sa lahat ng inyong saling lahi. Wala silang ibang kaparte sa Israel. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapo ng buong Israel. Kaya ko sinasabing wala silang kaparte sa Israel. Tuloy natin. Iyon. Mamaya na natin yan. Gusto ko muna nga bigyang diin yung binasa natin dito sa Bilang. Kung babalik tanawin po ninyo ang kasaysayan ng mga Levita, totoo yun, ang mga Levita, ang bahagi nila ay pagtanggap ng ikasampung bahagi. Sapagkat iyon ay talagang para sa kanilang paglilingkod kasi wala silang ibang minana. Walang minana, wala silang tinanggap na mana, maliban dito sa pag-iikapo. At lahat ng magsisilbing tagapaglingkod sa tabernakulo ay dapat manggagaling dito sa Levites. Okay? At yun ang pinapaliwanag sa atin ng ating binasa kanina. Ito ay magiging tuntunin nila sa habang panahon sa lahat ng kanilang saling lahi. At isa pa, wala silang ibang maging kaparte sa Israel. So lahat ng ikasampung bahagi during the time, ipagkakaloob sa mga Levita. At maging ang mga Levita, kung natatandaan ho ninyo mga kasama, mga kaibigan, maging ang mga Levita nagbibigay rin ng ikapo. Yung ikapo ng ikasampung bahagi naman ng kanilang tinanggap. Ngayon, ang utos sa mga Levita, wala hong magkakaroon ng ibang saserdote na saserdote malibang manggagaling sa mga Levita. Totoo bang sa bagong tipan ay wala na ito? Ganito ang ating mababasa sa New Living Translation. What sorrows await you teachers of religion's law and you Pharisees, hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspect of the law, justice, ito nakakalimutan lang mercy, and faith. Pero sabi niya rito, you should tithe
Yes, but do not neglect the more important things. So, itinuturo ng ating Panginoon na hindi rin dapat palang pabayaan ang pag-iikapo. Ngayon. Gusto kong kunin natin ito ito ay New Living Translation at kunin natin doon sa saling salita ng buhay ng Mateo 23:23. Masumpa kayo, sabi ng ating Panginoon, kayong mga iskriba at mga parisiyong mapagkunwari, ipinagbibigay ninyo ang ikapu kahit ang kalitliitang dahon ng yerba buenang tanim ninyo, subalit kinakaligtaan ninyo ang lalong mahalaga, ang katarungan, kahabagan at pananampalataya. Dapat nga kayong magbigay ng ikapu, subalit hindi ninyo dapat kaligtaan ang iba o ang iba pang mahalagang bagay. So dito kapatid na din makikita natin, hindi sinasabi ng Panginoon, wag na kayong magbigay ng pag-iikapu. Kundi sabi niya, tunay yan. Dapat nga talaga kayong magbigay ng ikapu. Pero, wag ninyong kakaligtaan yung mga mahalagang bagay. Ano ba yung mahalagang bagay? Yung katarungan, yung kahabagan, at yung pananampalataya. So sa makatwid, makikita ho natin na hindi sinasabi o hindi itinuturo ng ating Panginoon na wag na silang magbibigay ng ikapu. At sa diwa ng talatang ito, makikita ho ninyo, hindi ipinatitigil ng ating Panginoon ang pag-iikapu. Kundi ito ay nananatili na umiiral. Kaya nga sabi niya, dapat nga kayong magbigay ng ikapu. So, implied meaning na wag nating pabayaan ang pag-iikapu. Pero wag din natin pababayaan ang karunungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Yun ang ibig lamang sabihin ng talata. Pero wala ho tayong mababasa sa Biblia na ang pag-iikapu ay ipinatitigil na ng ating Panginoon. Doon kaya nang binasa yung Hebreo 7:11 at 12, ang pinalitan po doon hindi yung kautusan ng pag-iikapu, kundi yung kautusan ng pagkasaserdote. Na sa panahon ng lumitaw ang ating Panginoon ay nabago ang kautusan ng pagkasaserdote. At gusto kong puntahan din ito, kapatid na Adrin, yung ipinasya ng kanyang puso. Ang utos sa bagong tipan. Kasi sabi ni Kaeli, pagdating sa bagong tipan, hindi na utos ang pag-iikapu. Ang utos na diyan ay yun ang ipinasya sa kanyang puso. Ano po? Ngayon, gusto kong tignan natin ang bahaging ito. Ito yung talatang ginagamit nila. Sa 2 Korinto Kapitulo 9, talata ay 7, ganito ho ang ating mababasa. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So dito makikita ho natin mga kaibigan namin sa Himpapawid na itong talatang ito ang kanyang ginagamit na dapatan niya ang pagbibigay hindi na sa paraan ng pag-iikapu, kundi ito ay sa paraan na ng ipinasya ng kanyang puso. Hindi ito dapat mabigat sa loob o dahil sa napipilitan, sapagkat ang iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dito ho nagkamali ng paratang si kapatid na Eli. Ayun. Akala nila kapag ho kayo nagbibigay ng ikapu, ito ay labag na sa inyong kalooban. Unang-una, halimbawa, sa atin mga Seventh-day Adventist po, bago ho maging kaanib ang isang mananampalataya, bago siya kumandidato sa tubig ng bautismo, ay siya muna ay dadaan sa mga pagdodoktrina. At isa sa mga tatalakayin sa pagdodoktrina, yung pong pag-iikapu. Ano po? Ngayon, kapag kaipinasya na ng iyong puso na ikaw ay kusang loob na magbibigay at magbabalik ng handog at ikapu para sa Panginoon, di kasama pa ng ibang mga tuntunin na ibinabible study at tinanggap mong lahat yon, saka ka papasok sa isang proseso ng pagbabautismo. Ayun.
Anong ibig kong sabihin, kapatid na Aldrin? Bago ka palang maanib sa Adventist, alam mo na ikaw ay magbibigay ng ika-10 bahagi. At kapag ginusto mo yon, ipinasya na ng iyong puso at ikaw ay magsasauli na nito, yung pumapasok rin ang talatang ito, kapatid na Ayun. Aldrin. Kasi pag nasa loob ka ng iglesia, ang pagbibigay mo ng ika-10, ipinasya yun ng iyong puso. Oo. At dapat sa pagbibigay mo ay hindi yun mabigat sa iyong kalooban. Kasi ipinasya mo yun bago ka pa man maging Seventh-day Adventist. Ito yung hindi nakita ng kaibahan dito. Akala nila kapag bibigay ng ika-10 o pagsasauli ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin na ika-10 bahagi, akala nila ito'y sapilitan. Hindi po. Hindi. Yan ay ipinasya pa rin ng iyong puso. Ayun. Kaya nga, marami ho ang nagkakamali dito. Ito pang talata na ito, kapatid na Aldrin. Ginagamit din nila ito, yung 2 Korinto 9:13. Palibhasay sa pagsubok sa inyo, sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalhati nila ang Diyos. Dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. O di walaan niyang pag-iikapo. Unang-una, mga kapatid namin sa pananampalataya at kaibayo namin sa pananampalataya, yun hong mga ibinigay na talata nila ay wala naman talagang kinalaman Ang sa ikapo. pag-uusap patungkol sa pag-iikapo. ikapo. Binibigyan lamang nila ito ng kulay para palitawin na ang pag-iikapo ay wala na sa bagong tipan. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, dapat ngang magbigay kayo. Pero wag ninyong pababayaan yung pag-ibig, yung kahabagan, pananampalataya, etc., etc. Ngayon, sa talatang ito, yung 2 Korinto 9:13 ay inakala nila ito ang talata na kapalit ng pag-iikapo. Yung pagbibigay ng kagandahang loob. Ayan. Pero hindi nila ho alam na yung sinasabi nilang ang batas na ito ay ito ang batas sa lumang tipan, hindi ito batas sa bagong tipan. Nagkamali ho sila rito, kapatid na Aldrin. Sapagkat bago pa ang bagong tipan, ay utos na o batas na rin o umiiral na ang bahaging ito. Tunghayan ninyo sa Kapitulo 25, talatang 2 ng Exodo. Ito po sabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. Yun. Kaya ang utos na ito, kapatid na rin, hindi lamang ito utos sa bagong tipan. Hindi lang dun umiral. Yes, hindi lang doon umiral. Matagal nang umiiral ito, kasabayan ito ng pag-iikapo. Ayun. Ayun. Kaya yung kagandahang loob, dito nga siya nagkamali eh. Ito, umiiral na kasama ng pag-iikapo at nananatili hanggang sa bagong tipan. Kasama rin ng pag-iikapo, nananatili rin sa bagong tipan. Yan ang gusto nating makita ng atin pong mga taga-subaybay. Sasaling ang Biblia, sa 35:5 ng ang Biblia ng Exodo, ganito ang ating mababasa. Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na taan sa Panginoon. Sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon. Ginto at pilak at tanso. Yun. So, makita natin, napakatagal nang umiiral ng pagbibigay ng kusang loob na handog ng pag-iikapo. At hindi ito huminto mula lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ito po ay nagpapatuloy. Kapag sasabihin ng isang tao, ng isang mangaral, na ang utos na ito ay doon lamang sa lumang tipan, hindi na ito sa bagong tipan, tinalo pa niya ang ating Panginoon. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Hesus, dapat nga kayo'y magbigay ng ikapo. Pagkatapos sasabihin naman ng isang mangaral, hindi na dapat magbigay ng pag-ikapo. O di sino ngayon ang dapat nating sundin? Yung nagsasabing dapat nga kayong magbigay ng ating Panginoon, o si kapatid na Eli at iba pang mga katulad niya na magsasabing wag na kayong magbigay ng ikapo. Ayun, nasa sa inyo po ang pasya, mga kapatid, kung sino ang inyong susundin.
ang ating Panginoon o ang mga ngaral na nagsasabing huwag kayong magbibigay ng ikapo. Sa kanilang ADD magazine 1989, ang sugo ay walang sariling turo. Kaya ang turo niya ay walang kalikuan o walang mali. Kung gayon, kapag ang isang samahan ay napatunayan ng may turo o aral na mali, ang ibig sabihin ng samahang yan ay hindi sa Diyos. So, nakita ho natin kung paano sinasalungat ni kapatid na Eliseo Soriano ang aral patungkol sa pag-iikapo. Makikita natin, hindi siya ang sugo ng ating Panginoon. Kalaban siya ng ating Panginoon. Paano naging kalaban? Sabi ng ating Panginoon, ulitin ko lang kapatid na Aldrin, dapat ngang magbigay kayo ng ikapo. Kay Kaeli naman, huwag kayong magbibigay ng ikapo sapagkat hindi na yan ng utos. Kung meron man tayong dapat sundin, yun ay hindi natin kapwa-tao, kundi ang Panginoon na siyang author ng ating pananampalataya. Kundi ang Diyos na siyang nagtatag ng pundasyon ng pag-iikapo. Kung meron mang mag-uutos, kapatid na Aldrin, na wag nang mag-iikapo, yan ay walang iba kundi ang Diyos na nagdisenyo mismo nito. Walang sino mang tao na pwedeng panghimasukan ang mga katuruan ng ating Panginoon at sasalansangin ito. Ayun, makita ho natin kung paano kumokontra ang turo na ni Kaeli Soriano na wag magbibigay ng ikapo sa utos ng ating Panginoon na dapat ngang magbigay kayo ng ikasampung bahagi. Ayun, hindi siya sugong tunay o sugong galing sa ating Panginoong Diyos. At yan ay nasusubaybayan natin sa pag-aaral nating ito. Kung gayon, kapag may aral na mali sa isang samahan, nangangahulugang walang espiritong umaakay at ito ay hindi sa Diyos. At ito'y malinaw na kung ako ang magbibigay ng conclusion, masasabi ko ng tapatan, hindi talaga siya galing sa Diyos. At meron akong gustong mga ilatag dito, kapatid na Aldrin, na gusto nating makita ng ating mga viewers. Sapagkat ayaw ng pag-iikapo ng kapatid na Eli Soriano, ang gusto niya ay kusang handog, yung Pasya ng ipinasya ng puso. Sa huli, pasya ng puno na. Ganun ba yun? Tignan ho natin. Meron ho silang tinatawag na, ako naman maaawat ni kapatid na Aldrian sapagkat siya ay talagang galing sa ang dating daan. Kung sakaling ako ay mamamali, ay maitutuwid tayo ng ating kapatid na ito. Meron silang tinatawag na abuluyan sa regular na pagsamba. Meron din tinatawag na tulungan sa regular na prayer meeting. Ayun. So ito yung mga sistema ng abuluyan, kapatid na Aldrin. Ito, linggo yan, yung number 1. Linggo yan. Linggo yan. Oo. Tapos yung number 3 ay abuluyan sa Prayer regular na pasasalamat. Pang-apat, kapag magpapasalamat ang isang individual, may tinatawag na gugol. Kapag magpapasalamat ang isang individual, may tinatawag na hain. Ayun. So, ang dami na po, ano? May mga sobre yan, kapatid na Fernan. Manggagaling oo. sa manggagawa. Ayun, may mga Ibibigay. sobre. May kulay-kulay yan eh. Oo. May kulay-kulay. Naalala ko Yung minsan. verde ata, yung Google. Oo, may kulay yan. May sa may kulay. Ganun. ho May yan. kanya, kumbaga, meron silang color coding. Ayun, oo. Oo, may color coding. Oo. At alam ko na kung meron man tayong makapatiran sa ADD na nakakapanood dito, alam kong alam din nila yung ating sinasabi. Oo naman. Ano ho? Alam nila. Oo. Kaya yung ating sinasabing ito ay hindi natin isang haka-haka. Oo. Kundi Nangyayari yan sa kanilang samahan. Yes. Hanggang ngayon. Sila ang magiging buhay na saksi. Ayun. Sa mga binibitawan natin ito. Minsan ay naalala ko, kapatid na Aldrin, na tayo daw mga Seventh-day Adventist ay mayroong 12 abuluyan. Taratang niya. Oh, yun ang paratang niya. Pero makita ho natin dito, sa katotohanan mga kapatid, wala ho kaming 12 abuluyan o wala ho kaming 7 abuluyan. Oh. At kung gusto ninyong masaksihan, ay inaanyayahan natin sila. inaanyayahan namin kayo
nadalawin ninyo kami sa amin pong mga sa aming Local mga church, local church Mhm. at kayo po ay aming paglilingkuran. Ngayon. Yan po ang ating pong nakita sa screen ay limang abuluyan na binabanggit ng kanilang samahan. Mhm. Bukod pa ho riyan, meron silang binabanggit na hain sa pasasalamat sa kapatiran. Ayan, igugugol yan sa mga kapatid na nasa probinsya, Ah. bibiling banig, sa bleacher, matutulog. Oo. Kasi minsan 2 o 3 araw inaabot ang pasalamat. Ayun. Yan. Mhm. Oh, bukod pa riyan, meron pang Google sa pasasalamat ng kapatiran. Mhm. Yung isa hain. Aha. Ito naman ay Google. Ito talagang sa gawain. Yung Mga Google. pagkain naman yan. Yung sa Oo, Google. Itong hain talaga sa mga kapatid. Okay. Ito gugugulin para sa pagkain, yung ipapanatili ron Mm. sa loob ng pasalamatan. Oo, pampito pa lang yun. Oo, naku po. Yung pangwalo, Mhm. hain sa pasasalamat ng kapatiran mid-year. Ayun. Ito naman sa kalagitnaan ng Ng taon. Ngayon, katulad nito, nagdadaos yan sila. Oo. Okay. Kaya, pag may mga ganitong holiday, tatapat ng Biyernes, Oo. hanggang Linggo yung pasalamat nila. Oo. Dito pa lang kapatid, napapansin ko na, Mhm. higit na sa ikasampung bahagi ang naibibigay nila. Mhm. Pasya na ng puno to. Talagang Pasya na yan ng puno. Kaya ayaw niya ng Hindi na pasya ng puso. Oo. Pasya ng puno. Ayun. Tuloy pa natin. Bukod sa Google sa pasasalamat ng kapatiran, Pangsyam. hain sa pasasalamat ng kapatiran mid-year, meron pang Google sa pasasalamat ng kapatiran mid-year. Mhm. Parang naglalaro lang ito kapatid natin Palitan sa lang eh, hain at Google eh. Aha. Oh. Lahat So, din yan ay patungkol sa bulsa niya diretso eh. ganun ba? Palit-palitin mo rin kayo yan. ang saksi diyan, mga magiliw naming taga-subaybay at mga kapatid namin diyan sa ang dating daan. Ayun. At meron pa bukod pa diyan, Oo. merong tinatawag na Pang-sampu, ano? pang-sampu, local fund. Ayan. Ito yung mga expenses ng local church. Yan. Ang Oo. magpapasan talaga diyan, yung mga kaanib ng lokal. Yan Yun. talaga nagkakandakuba ang mga marami. Mm-mm. Hindi nagiging pagpapala. Pati Hindi. kortina, Mm-mm. ventilador, bayad ng tubig, kuryente, etc. At Ayun. marami pang iba, ang mga kapatid ang papapasanin yan. Ayun. Walang ilalabas galing sa apalit Oo. o sa distrito ng pera. Talagang Yan, sarili para sa nilang lokal yan, bulsa. pang ilan po yan, kapatid na pera? Pang-sampu. Ayan, pang-sampu. Pang-sampu. Ano ho? Yan, doon kayo yan. Pati Oo. mga diakono, diakonesa, Oo. Yan. Yun palang sinasabi nila na na ano nila sa atin paratang na sa kanila meron pala. tayong 12 abuluyan. Sa Sila kanila yung pa lang kinakatuparan ngayon. Sa kanila pa lang parang dinadivert lang nila sa atin. Oho. Pero ang totoo, sila ang meron nun. Mm-mm. No. Sa pang-11, ambagan para sa bayad sa kuryente sa lokal. Ayan. May laan talaga pala. Oo. Mm-mm. Kaya ako nagtataka ko rito May kuryente na. Meron ng local fund. Mm-mm. Na Dapat isa na yan eh. Oo. Tapos Hiniwalay bukod pa yan, pag pinag-isa mo kasi yung kapatid, Oho. medyo kailangan dalawa talaga para dalawang bigayan yan. Oo. At bukod pa yan, merong ambagan pang 12. Aha. Ambagan para sa bayad sa tubig sa Sa lokal. lokal, ayun. Ayun, yung una sa kuryente kasi. Aha. Ngayon, tubig naman. Ayun. So, higit na ito sa ikasampung bahagi. Kung titignan mo ito, kapatid na Aldrin. Oo, man. At dito pa lang nakikita ko na sa 12 Abuluyan niya. abuluyan, Oo. kaya pala ayaw niya ng ikasampung bahagi. Kailangan kada linggo magdala ka ng 200 piso. Hati-hatiin mo Oo. na lang. Kasi 20-20. nakikita ko dito, kapag ka ikasampung bahagi, limited. Aha. Limitado. 10% lang. Oo. Pero para hindi maging limitado, tatanggalin niya yung Tights. Yung isa tights. po. Kaya doon siya nagkukubli. Papasok siya ngayon. Doon siya nagkukubli sa ipinasya ng inyong puso. Ayun. Dapat dapat maluwag sa inyong kalooban. Mhm. Yun, doon na siya nagtatago ngayon. Ayun. At kapag ang mga membro ay bulag sa katotohanan, hindi nila ito mapapansin eh. Mhm. Bigay lang sila ng bigay. Ayun. Mhm. Ang totoo niyan, marami tayong binabible study, kapatid na Aldi, na sumusuko na rin sa mga pagbibigay. Papatotoo. Oo. At marami tayong mga na-Bible study na umanib sa atin na yung kanilang lupa ay naisanla na Mhm. dahil sa ganitong proseso
Ayun, ito ang mahirap Kaya na nga, ibabas. oo, kapatid na Fernan, alam nyo sa gawain ng Diyos, wala namang problema kung totoo eh. Kung totoo yun. Oo. Oo. Sabi nga ng Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, Yan, sa maganda. kapitulo 12, versikulo 14 hanggang 15, ang sabi po ay ganito, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumaryan sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Yun. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak sa 15. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Walang problema eh. Kung tama. Kung totoo yung mangangaral Oo. mo. Kung talagang sugo siya Oo, na galing sa tamang Panginoon. Kung hindi pa mali-mali ang kanyang aral. Oo. Wala Sabi nga ni sanang Pablo problema. gugugol at pagugugol. Oo. Mm-mm. Kanya lang sa mga nakita natin mula sa mga iba't iba pa nating mga pagtatanghal ay nakita natin na maraming Dahil mali. sablay. Katulad nitong pamamaraan lang ng kanyang bigayan na ang Opo. tinuturo naman ng Diyos, ikaput mga handog lang. Oo. Samantalang ito, napakarami, Oo. 12. Eh yun lang sabihin ng ating Panginoon eh. Dapat nga kayong magbigay ng isampung bahagi. Pagkatapos sasabihin ng isang mangaral, huwag kayo na magbibigay ng isampung bahagi. O edi, makita ko, kinukontra na niya yung turo Laban ng Diyos. talaga siya. Lumalaban. Kailangan mababa Oo. rito, magdala ka ng 240. Oo. Hatiin mo na lang, tigbe 20. Kahit wala kang hanap buhay dyan, obligahin ka. Oo. Kasi ayaw niya na ikasampu. Oo. Ito, pang 12 pa lang nating nababasa. Aho. Meron pang iba Meron yan pa eh. po ba? Ayun. Meron pa. Mhm. Oh, pang 13. Ayun. Ambagan para sa bayad sa telepono. Ayun, internet. Oh, internet sa lokal. Ayun. Ambagan para sa Bible exposition. Mhm. Ambagan para sa indoctrination. Mhm. Pang 16. Mhm. Global evangelization para sa gawain ito ni kapatid na Eliseo Soriano at sa kanyang location sa Brazil, out South America. Oh, pang 17. Ayan. Hain sa pasasalamat ng lokal. Ayun. Yun. So, ang dami kapatid Aha. na Aldrin. Oh, kulang pa yan. Mhm. Oh, meron pa ritong Ayun. Google sa pasasalamat ng lokal. Mhm. Hain sa pasasalamat ng Ayun, dibisyon. division. Oo. Oh, Google sa pasasalamat ng dibisyon. Mhm. Officers Emergency Meeting. Pag nagpatawag. Oo. Oo. Yeah. Pati doon, meron din Ah, emergency abuluyan. aha. Tulong daw sa gawain ni kapatid na Eliseo Oo, Soriano. pati yung kaarawan niya, isinama na. At itong maganda, 22. Ambagan para sa birthday ni Mr. Soriano. Ayun. So- Malamang pati yung pamangkin niya may Nak- ipapapasan din sa kapatid. Akalain mo, Alam mo, kapatid na Fernan, Oo. kulang pa rin talaga yan eh. yan. Wala pa rin yung copy, yung kabalikat sa pamamahayag Oo. international na kung saan 1,000 kada isang kapatid, lalo na may magandang hanap buhay. Ayun. Totoo yan, mga kapatid. Yung copy, kung tawagin no, Capians, kabalikat sa pamamahayag, naku, 1,000 po yun. Iba pa ba yan doon Sigurado. sa Iba po yung hinanay ninyo. doon sa napanood natin na humingi siya ng tulong na tigi-isang Iba po yun. iba pa Matagal na yun eh. Ganun Oo, ito ba? bago na lang nung nasa lumabas na siya ng mga Oo. ibang bansa. Mhm. Akalain nyo yan, mga kapatid namin Marami. na nasa pananampalatayang ang dating daan? Yung mga ayaw Oo. sa handog ikapo. Opo, wag ho kayong masasaktan. Alam kong ang aming mga sinasabi ay alam din naman ninyo na nangyayari sa inyong iglesia. Ang tungkulin lamang ho namin ay ipaalam sa inyo, baka sakaling hindi nyo pa nakikita. Mhm. At kung sakaling nakikita na ninyo, ay maawa ho kayo sa inyong mga kalagayan. Kaya kapatid na Fernan, ito yung maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo na itinatalata niya sa iba na siya rin mismo ang kinatuparan. Oo. Sa ikalawang Korinto, sa kapitulo 2, versikulo 17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Oo. Ayun. Kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Siya ngayon talagang Oo. hayagang kinakalakal eh. At ito Ang sinasangkalan niya, yung Oo. gawain sa ibang bansa, yun. ang papahirapan dyan yung mga kapatid eh. Oo. Pati nga yung kaarawan niya, isinama na Oo. ang mga kapatid. Isang maliwanag na Oo. pangangalakal talaga yan. Sigurado yan. Oo. Mhm. At Maliwanag po yan. ako'y natutuwa sapagkat ikaw ay nagising Oho. sa mga ganitong Salamat katotohanan sa Diyos. Mhm. at ikaw ay kapiling namin sa paghahayag ng katotohanan. Ano po? At hindi hinikayat ang mga kaibigan natin sa ganyang pananampalataya. Patuloy ninyong buksan ang inyong mga isipan
at patuloy kayong magsuri. Ayun. Oh, at huwag kayong magbulag-bulagan mga Ayun. kapatid. Kaya nga kapatid na Fernan, pina-plus natin ang ating mga cellphone number. Oo. Talagang kung maaari kayong magtanong o balikan kami, ay Opo. nandyan po ang aming mga cellphone number. At ito ay hindi paninira. Ayun, totoo po Ito yan. yung totoong nangyayari sa loob ng At yan, galing iglesia din niya. sa ating dating kapatid, yung impormasyon na yan. Oo, opo, Oo. opo. At, Kasi siya siguro may maunlad na pamumuhay, oo. kaya siya mismo. Yes. Naalala ko nga meron kayo na ebida Oo. na isang kapatid na nag-donate ng sasakyan. Oo, yun Nung nga. bawiin niya na, Hindi na binalik. kanyang pag-aari. Oo. Kasi May kasulatan na yung inilabas. pinirma niya, Oo, ni Rosal. yung pala ay Pinagkaloob niya na raw. sa ibinigay na niya. Yung sasakyan na yon ay panghanap buhay ng kapatid. Pero hindi pa natin ilalabas yung pangalan niya ngayon. Tama po. May takdang panahon yan. Ayun. Sa kanya ito galing. Ayun. Kaya nga yung sabi ko nga sa iyo kanina, Mhm. sabi ko sa inyo mga kapatid, kung may mga mali akong mga nailagay dito, maitutuwid ako ng kapatid na Aldrin. Mhm. Oh. Kasi hindi ito galing sa kanya. Aha. Isa lamang siya sa sumasaksi at nakikita nyo naman Mhm. na alam din niya yung mga bagay na ito. Opo. At hindi lang yan, Brother Adin. Nasa 22 na buluyan tayo. Aha. Hindi lang yan. May 23 pa. May pahabol pa. Oh, ito'y ambagan para sa pagpapakain sa mga dinodoktrinahan at mga nag-a-attend ng Bible exposition. Yan. Bukod pa riyan, 24, regular na pledges sa mga malalaking sweldo. Ayan, sinasabi ko sa iyo. Nako, ito pala Nasisensor yun. nila yung hanap buhay. Oo. Pag magandang hanap buhay ng isang kapatid, Oo. automatic may pledges talaga. Oo. Kaya yung paratang nila sa atin, bumabalik Mali sa kanila, oo. O sa atin kasi, pag magbigay ka ng ikasampung bahagi, hindi yan inaalam ng pastor. Pati hanap buhay ng Oo. kapatid, pati Oo. salary. Hindi sasabihin ng pastor, magkano ba ang hanap buhay mo? Magkano ba yung sahod mo? Oo, Tapos, ganito. malalaman, ganito itatext mo. Sa atin, hindi ganun eh. Tsaka sa atin, hindi pa natin alam at may resibo opisyal. Yun. Oo, kaganda. Nakatunayan. Dito wala, by faith yan eh. Yes, by faith doon nakatunayan. sa puno nila. Yung ibinigay mo, yung ibinalik mo na ikasampung bahagi, Oo. may pinatutunguhan. May katibayan. May katibayan yun na nakarating doon Ayun. sa dapat pagparatingan. Nagamit sa dapat Opo. gugulin. Oo. At bukod pa rin, kapatid natin, meron din tayong mga programa na tinatalakay kung saan nagagamit yung mga naibigay natin. Ayun. Mhm. Oo. Kung ikukumpara natin dito, yung naibibigay natin sa ating iglesia at ibinibigay ng kanilang kaanib, higit pa sa ikasampung bahagi. Ako, hilahod talaga sila dyan. Opo. Oo. Tingnan nun ninyo, meron pa yan. Yung 25, ambagan sa maintenance ng lokal. Nako. Tulungan project. Ayun, example, yung showing ni Mr. Rason. Okay, kuya. Doon sa... Totoo yan, naalala ko kay yung ticket kuya. na yan eh. Oo. Uobligahin kayo kumuha eh. Kunyari, ang ticket ay 20. Oo. Kailangan yung 20 kapatid na yun, kukunin, uubusin talaga. Ayun. Kaya Akalain- ipapautang ng manggagawa yan, ipautang nyo na, sasabihin yan. Paano kung ang isang membro ay hikaws din? Meron yan, pati yung nag-concert kapatid na Fernan si Brad Eli, meron din. Meron din. Oo. Yun. Kasama niya si Pilita Corrales. Alam po yan ang mga kapatid dyan. Oo. Kasama niya si Pilita Corrales. Kaya, Nagkanta-kanta sila sa Araneta Coliseum ata. Oo. ako rin. Totoo yan. Ano ko rin yun. Maalala ko yun. marami yan eh. Kasi palasak Naalala naman ko yung rin. grupo na yan eh. Oo. Mm-mm. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, ang aming pinagtatanghal dito ay hindi isang gawa-gawa lamang. Oo. Ito ay talagang totoo. Mhm. 27, Naku, may ambagan sa pagpapakain sa mga kapatid tuwing pasasalamat weekly. Weekly. Ambagan sa pagsasaayos ng sasakyan, Mhm. paminsan. Ambagan sa pagrerenta ng sasakyan, paminsan. Sabi nga Gaano ni ano kadalas? dito gaano kadalas ang minsan. Sana yun. Wala Yan. nang patid. Wala nang patid yan. Habang nandiyan kayo, puro minsan yan. Oo, ayan Ito yun. na yung mga ticket na sasabi mo, kapatid Pag ito natin. yan, yung ticket dyan sa Araneta Coliseum, yan talaga. Oo. Ako kasi may sponsor ako dyan eh. Kaya siya yung pumasa. Pumasan yan eh. Oo. 500 halos yan. Ito ticket mo ito, kapatid na Alvin. Oo, yan. Ticket Oo. yan. Ayan. Sa Araneta. Bukod pa riyan. Ito Ayan. pa yung... Kwenta niya na. Pero nagkukwenta. Pasensya na po kayo mga kaibigan ha. Natatawa po kami hindi para tuyain. Oo. Kundi sa kamalian na ito. At ang Diyos naman po ay hindi magpapabaya eh. Oo. Kung sino nagsasabi talaga. Kitang-kita nyo naman yung katotohanan. resibo at inilista. Tsaka yan, walang number na red Ah? red
number na kaparang resibo natin. Oo. Ako kahit 6 na buwan pa lang dito, Mm. pag nakakatanggap tayo ng blessing, may resibo eh. Oo. Yung official resibo, may pulang numero sa itaas. Oo. Yun ang official na alam kong Ayun. resibo. Ito, Ito, 3,000 ito. Aho. Bubunuin ba yan? buong buwan ng Nobyembre ata yan. Ah, Andyan yan eh. Oh, hindi lang yan, mga kapatid. Meron pa. Ayun pa. Ayan, Ayan. Isa, 3,000. Tapos ito pang isa, 15,000. tawag yan local spot target ata. Kailangan ma-sure nyo yan Oo nga. sa loob ng isang Sponsor buwan. spot. Ah, Bukod ayan. pa dyan, may 60,000 na bubunuin. Ayan, sa loob. So, Pag kita niyo. pinagsama-sama. No, kaya Magkakautang kayo dyan. Oo. Mhm. Kaya natutuwa ako dito Mhm. pag nakikita ko yan tapos biro mo 60,000 yan, mahirap buuin yan. Ayo, Oo. lalo mahirap magdelensya sa panahon Oo. natin, kapatid na Fernan. Natutuwa talaga. Mahirap dahil hindi plano ng Diyos yan. Eh. Yes. Hindi yan oo. ano eh. Mhm. Yun ang sinasabi natin. Nagbibigay kayo sa Hindi mo nang maisaludar yan, oo. nang walang kabuluhan. Kasi kasama na dyan yung ikakaso niya. Kaya nga kami, pag Oo. may kaso siya, nagja-junk shop kami nagja-jump kami mga kabataan para punan yung pagkukulang niya. Ayun. Mm. So kita ho na Kaya ninyo yan. kwenta niya. Ang lokal namin ng Tala, napakaliit naman. Oo. Walang mga hanap buhay ang kapatid. Oo. Pero dahil sa pananampalataya, Oo. gumagawa ng paraan. Kagaya namin, nagja-junk. Oo. Yung iba naman, nagtitinda lang na isda. Naku po. Sa kagaganyan-ganyan mo kapatid na Alvin, Mhm, mhm. binigyan ka nito. Survivor palit. Nakasurvive ka Pati talaga. walang pambigas yung mama ko, hindi ko naabutan. Pero pagdating sa kanya, nakakapag-ipit ako eh. Survivor Para ka talaga, kapatid na Alvin. Ah. Oo. Kaya pala itong tao ito, ito ay hirap na sa kanyang buhay. Samantalang siya ay membro para siyang Pero ngayon, siya ang nananagana. Yun Yung lang. miyembro, Oo. ang talagang walang laman ng palatigasan. Ano nga sabi mo? Pasya ng Puno. puno. Hindi na pasya ng Yan, kunwari puso. lang niyang natatanikalaan siya dyan. Pero sa katotohanan, sa sanlibutang ito, masagana yan. Oo. Kaya nga, yung sinasabi sa atin sa mga tweet tanong, Mhm. dapat, pag makita mong mali, dapat umalis na kayo Ayun. sa mali. Ayun. Gaya ng Ano? sinasabi rin ni Apostol Pablo, sa 2 Korinto, sa kapitulo 6, versikulo 17, ang sabi po ay ganito, kaya nga, magsialis kayo sa kanila Mm. at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Panginoon. Kaya alam naman natin, Opo. pag si Brad Eli ang nangatwira, pag may nakita tayong mali magsilayas na kayo. Kaya, Sabi niya yan. Mhm. aming hangad, mga kaibigan namin na sumusubaybay, na ang ating pag-aaral na ito ay huwag niyong ibaliwala. Mhm. Kundi ito ay maging tanging yaman sa inyo, kapulutan ninyo ng mga magagandang aral at magamit ninyo habang kayo ay nagsusuri. Ayun. Kapag nakita ninyo ang katotohanan, yakapin ho ninyo ang katotohanan. Pag nakita ninyo mali ang inyong inaaniban, umalis kayo sa inyong pananampalataya. At tunguhin ninyo ang daang gustong palakaran sa inyo ng ating Panginoon. Ayun. Sumayin nyo ang kapayapaan. Ipan ang pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manglalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Siya'y darating, siya'y darating.